Pagpalang umaga po sa bawat isa, sa bawat mga kapatid natin. Ang devotion pong ito ay magmumula sa District 6. Blessed morning po sa bawat isa. Ayan. So, share na po natin ang ating devotion ngayong umaga at invite po natin ang ating mga kapatid sa Panginoon. Salamat po sa Diyos sa umagang ito. Tayo pong lahat ay magpapaumpisa na sa ating pag-aaral ng salita. Salamat sa Panginoon. Tayong lahat ay magpasalamat sa Diyos. Hallelujah. Salamat Panginoon sa umagang ito at patuloy kami, O Diyos, na nananangan lamang sa inyong kalakasan. Patuloy niyo kaming samahan ngayong umagang ito. Hallelujah. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Be in a quiet pasture or by a gentle stream. The shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul be my guide. Once again. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Be in a quiet pasture or by a gentle stream. The shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul is my guide. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. The shepherd of my soul will be my guide. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy, Panginoon, kaming nananangan sa inyong pagsama. Panginoon, samahan mo kami, O Diyos. Kayo ang aming Panginoon na siyang manguna sa aming mga buhay at sa pag-aaral ng inyong salita. Samahan niyo kami, Banal na Espiritu, na bigyan niyo kami, Panginoon, ng kaunawaan sa lahat ng ito. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Kayong siyang manguna sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Salamat po sa bawat isa na
ah, kasama natin sa morning devotion na ito. Samahan tayo ng Panginoon. Let us open our Bible in Psalms 139. Psalms 139 verses 7 to 10. Psalms 139 verses 7 to 10. Sabi dito, where can I go? Sa Tagalog muna tayo magbasa. Paano ba ako makakaiwas sa inyong espiritu? Paano ba ako makakapunta na wala kayo? Kung pupunta ako sa langit, nandoon kayo. Kung pupunta ako sa lugar ng mga patay, nandoon din kayo. At kung pumunta man ako sa silangan o tumira sa pinakamalayong lugar sa kanluran, kayo ay naroon din upang ako'y inyong patnubayan at tulungan. Sa English po, sabi dito, where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depth, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there, your hand will guide me. Your hand will hold me fast. Salamat po sa Panginoon sa umagang ito. Isa po ito sa mga na-preach ko na po sa church. At the Lord wants us to remind us with this word. Again, hanggang sa maunawaan natin kung gaano tayo hinahawakan ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, ano man ang ating kalagayan, ano man ang kalagayan nyo, kayong mga nasa devotion na ito, tayong mga magkakasama na nag-aaral ng salita ng Diyos, makikicomment po, sabihin nyo po dyan sa comment section, He will hold me fast. Ayan. He will hold me fast. Hawak tayo mga kapatid ng ating Panginoon. Kagaya ng sabi dyan, paano ba ako makakaiwas sa inyong espiritu? Ang banal na espiritu ay sumasalahat ng dako. So kahit nasaan po tayo mga kapatid, ano man ang ating ginagawa, nakikita tayo ng Panginoon. Ano man ang ating ginagawa, nakikita tayo ng Panginoon. Ulitin ko po, saan man tayo naroon, dala ang kapangyarihan ng banal na espiritu na sumasalahat ng dako, nakikita tayo ng Panginoon. Kung ang sitwasyon natin ay puno ng mga kaguluhan, ang mga sitwasyon po natin ay puno ng mga sari-saring mga bagay na hindi mo maintindihan o hindi mo na maunawaan. May mga pagkakataon, hindi naman talaga natin dapat unawain kasi mahihirapan tayo. Pero yung katotohanan na ating binasa, na kahit saan tayo magpunta, naroon ang Panginoon, ibig sabihin, nakikita niya tayo. Nakikita niya yung bawat pagluha mo. Nakikita ng Diyos yung bawat hinaing mo. Nakikita ng Panginoon. Lalo na yung mga naglilingkod sa Diyos, na habang tayo naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Amen. Number 1, when we are surrounded with temptation, God is there. Sabihin nga natin dyan, when we are surrounded with temptations, God is there. Mga kapatid, wala tayong maitatago sa Panginoon. Amen? Lahat ng mga hinaharap natin, nakikita ng Diyos. Amen? Amen. At wala tayong maitatago sa Kanya. Kahit saang dako tayo pumaroon, malinaw na malinaw, wala tayong maitatago sa Panginoon. Amen? Because in Hebrews chapter 4 verse 13, it says, nothing in all creation is hidden from God's sight. Why? Because everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. Ibig sabihin, walang makapagtatago sa Diyos, nakikita niya at lantad sa paningin niya ang lahat at sa Kanya tayo mananagot. Amen. Kaya mga kapatid,
kung kayo ay trap ng iba't ibang mga sitwasyon at tila bagat surrounded kayo ng mga temptation, God is there. He is able na i-deliver kayo sa mga sitwasyon, tayong lahat. Amen? At alam nyo, nakikita tayo ng Panginoon. Kahit nga si King David, di ba? Kitang-kita ng Diyos ang mga pangyayari nung mga panahong siya'y nagkasala at hindi siya sumunod sa mandato ng Diyos. Di ba? Hindi siya sumama sa battle. Anong nangyari? Doon pumasok yung sitwasyon na hindi inaasahan na kung saan siya ay nagkasala at siya ay napalingon at nakita nga niya si Bathsheba. Andiyan ba tayo? At naniniwala po tayo na ang Panginoon nakikita niya ang lahat. Ang dami niyang cover up na ginawa hanggang sa hindi niya alam kung paano gagawin nung siya ay makapag-commit ng sin. Hindi niya alam ang gagawin. Mga kapatid, God is there, nakikita niya tayo kahit i-cover up ng natin ng mga sitwasyon at ng mga iba't ibang paraan, ang Panginoon ay nadyan. Hindi niya tayo, lahat ng sitwasyon na ating hinaharap, nakikita niya tayo. Kaya walang makakaiwas sa paningin ng Panginoon, lahat ay hayag. Amen? Kaya kung ikaw ay surrounded ng iba't ibang mga tukso, hindi ikaw ang, alam mo yun, hindi ikaw ang lalayuan ng tukso. Ikaw ang lalayo sa tukso. And the promise is, ang Diyos ay sumasa atin, nakikita niya tayo, He will hold us fast. Ibig sabihin, papatnubayan na tutulungan tayo ng Diyos, hawak ng Diyos sa ating mga kamay. Amen? Hindi niya tayo hahayaan na magkasala. Siya yung mag-iingat sa atin. Amen? Siya yung mag-iingat sa atin. Hanggang sa muli niyang pagbabalik, iingatan tayo ng Diyos. Amen? And number 2, when we are occupied with great adversity. Lagay natin dyan. When we are occupied with great adversity, God is there. Amen? Punta tayo sa Isaiah chapter 41 verse 10. It says, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand." Napakagandang pangako ng Panginoon ang sinasabi rito. Talaga namang mapanghahawakan natin na hindi tayo dapat mangamba dahil siya ang Diyos na mag-iingat sa atin. Palalakasin niya tayo, tutulungan, iingatan tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan na siya ring makapagliligtas sa inyo, sabi dyan. Kapag surrounded tayo, alam nyo, lalo ngayon, di ba? Maaring naunawaan mo na yung pagtitiis. Maaring nauunawaan mo na paano makapagtagumpay sa mga kawalan, sa mga sakit at karamdaman, sa mga pangangailangan, sa mga, alam mo yung mga hinaharap natin araw-araw. Pero pag surrounded ka na ng malalaking mga sitwasyon na talagang hindi mo na alam yung paraan, yung talagang great adversity nandoon, you know what? God is there. He will uphold us with His righteous hand. Napakagandang pangako. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Sa dinami na ng mga pinagdaanan natin, sa dinami na ng mga pinagtiisan natin, sa dinami na ng mga naranasan natin, ngayon pa ba? Ibig sabihin kung paano tayo sinamahan ng Panginoon, sasamahan din tayo ng Panginoon ngayon, sa kasalukuyan, at sa mga susunod na panahon. Amen? Amen. And number 3, when we are in deep anguish, yung sobrang kalungkutan. Number 3, when we are in deep anguish, sobrang kalungkutan na tila baga nagbabattle na yung mga isip natin. Usong-uso ngayon ito. Kasi nga, sabi ko nga kanina, maaaring napagtagumpayan na natin yung mga pagtitiis, alam naman na natin yung ganito, yung gagawin natin, alam natin yung mga kalugod sa Diyos at hindi. Alam niyo, nandun na kayo sa ganong estado ng, kumbaga, paglagong Kristiyano. Pero yung talagang gagamitin ng mga sitwasyon, lalo na yung pamilya, pag pamilya na ang naatake sa atin, mahirap. Diba po? Pagka andun na, kapag ka nandun na yung mga ganang sitwasyon, eh talaga namang sobra yung kalungkutan na ating nararamdaman at nararanasan. But, ang encouragement ng Panginoon, hindi natin dapat pagpukusan yung
yung mga sitwasyon, kundi mapaalalahanan tayo ng salita na ating binasa kanina na saan man tayo magpunta in Psalms 139, di ba? In verse 1 nga, nakikita daw tayo ng Panginoon, kilalang kilala at sinisiyasat tayo eh. So, paano tayo makakaiwas sa kanyang paningin? Ibig sabihin, nakatuon ang paningin ng Diyos sa atin. Sa bawat pagdapa, sa bawat kalungkutan, kung pupunta man tayo sa iba't ibang lugar, naroon tayo para patnubayan ng Diyos at tulungan. Amen? God is there. Kaya, salamat sa Panginoon. Yung verse 10 in version sa version ng English, your hand will guide me, your right hand will hold me fast. Amen. Kaya wag tayo mawala ng pag-asa sa kabila ng mga ating mga sitwasyon, mga kalungkutan, yung mga bagay na hindi maipaliwanag na talagang nagdudulot ng kalungkutan sa atin. Panigurado ang kagalakan sa mga nagtitiwala sa Panginoon. Amen. Kaya nga sa chapter 34 ng Psalms, verse 4, verse 5, sabi doon, yung kaningningan nakikita sa ating mga mukha at sa ating mga mata. Kapag tayo ay nagagala, kapag tayo yung sitwasyon natin sa ating mga buhay makikita sa ating mga mukha. Amen? Kaya naman, binavalidate din naman ng Panginoon yung ating mga pinagdaraanan. Kaya nga sinasabi niya at pinapaalalahanan tayo na kahit saan dako tayo naroon, nandoon ang Panginoon nakatingin sa atin at ang Diyos ay sumasa atin. Amen? At nung binigay niya ang kanyang banal na espiritu na nasa atin, nandito siya nananahan siya selyo siya. Mga kapatid, tayo po ba ay nakaranas ng kaligtasan mula sa Panginoon? Ang mga taong nakaranas ng kaligtasan mula sa Panginoon, ang banal na espiritu na siyang pangako, the promise, the helper, the advocate, alam niyo, nandito siya nasa ating mga puso. Siya yung kahit na end of the rope na ng mga sitwasyon, the Holy Spirit will remind us to move forward, to be still and know that He is God. Diba? Psalms chapter 46, diba? The following verses, it says, be still and know that I am God. Mga kapatid, pinaalalahanan tayo ng Panginoon na i-maximize natin yung pananahan ng banal na espiritu na nasa atin to keep us, to remind us that the Holy Spirit is here in our hearts. Siya yung selyo para ipaglaban tayo. Di ba nakikipaglaban tayo sa araw-araw ng pakikipagbaka? Alam niyo si Holy Spirit, siya mismo yung nag-i-intercede sa atin. Siya mismo yung nag-i-intercede sa atin. Siya mismo yung nakikipaglaban para i-enable tayo. Limitado ba si Holy Spirit? No. Kapangyarihan niya ay walang hanggan. Ibig sabihin, kung naitawid tayo sa nakalipas, itatawid din tayo ng Diyos sa kasalukuyan at sa mga susunod pang panahon. In number 4, when we are called to do great things, God is there. Number 4, when we are called to do great things, God is there. Mga kapatid, lalo na pag mga naglilingkod tayo sa Panginoon, kung kailan tayo paalis, kung kailan tayo yung may gagampanin sa gawain ng Panginoon. Ang daming mga balakid. Napansin niyo yun? Lalo na pag may mga panawagan ang Panginoon na pagtugon sa labas, kapag tinatawag tayo sa paggawa, ang daming mga balakid. Napansin niyo ba yon? Well, wag na tayong magulat. Kasi normal yun. At doon lalo kakatas. Doon mag-overflow kung paano tayo napupunuan ng Panginoon. Makakaraos tayo. Hindi lang makakaraos, makakatawid tayo. Because God is there. Diba? In Romans chapter 8:18, sabi doon, we cannot compare. Yung future glory the pain that we are experiencing, the suffering that we are experiencing cannot compare to the glory that is coming. Mga kapatid, ang Panginoon ay alam niya na may pagdadaanan ka, alam niya na may pinagdadaanan ka, at alam niya ang pinagdadaanan mo. And the promise is, God is there. When we are called to do great things, He will
He will uphold us. He will uphold us with His righteous hand. God is there. Hindi ka niya bibitawan. Hindi ka niya pababayaan. Amen? So, number 5, the last number, when we are in the midst of hardship and suffering. Kapag sinamarize natin ang lahat ng to, kahit may mga pagtitiis, yun nga, when we are in the midst of hardship and suffering, that's number 5, you know, mga kapatid, our great God who is present everywhere and has infinite power is there. Ang Diyos na hindi kailanman mawawalan ng kapangyarihan, ang Diyos na kailanman hindi mawawalan at mauubusan ng paraan. God is there. He is present everywhere. Amen? Omnipresent God. Amen? When we are surrounded in the of this situation, our great God, who is present everywhere and has infinite power, is there. Ibig sabihin, Diyos na malaki, Diyos na dakila, Diyos na hindi mo maipaliwanag kung gaano kadami yung paraan. Kasi tayo limitado. And sa kabila ng ating limitasyon, andyan ang Diyos na hindi mauubusan ng limitasyon. Kasi unlimited yung kakayanan niya eh. At kapag nasa atin ang pagsama ng Panginoon, lumalawak lalo yung resources. Lumalawak lalo yung source. Lumalawak lalo yung kalakasan. Lumalawak lalo yung kaparaanan. Lumalawak yung pagtitibay kahit may mga tukso, nakakapagtagumpay tayo. Lumalawak yung mga sitwasyon na kinaharap mo, lumalawak din yung paraan ng Panginoon. Kapag tayo ay nasa Panginoon. Amen? Kapag ang paglakad natin ay naka-align sa Diyos. Amen? So, when we are surrounded by all these things, He will hold me fast. Amen? Sabihin nyo nga dyan, when I am surrounded by all these things, He is there and He will hold me fast. When I am surrounded by all these things, He is there and He will hold me fast. Ayan. So, tandaan po natin ngayong umaga yan. Kung may mga Facebook, kung makakapag-post kayo sa Facebook, pwede nating i-post, God is there, He will hold me fast. God is there, He will hold me fast. Yun yung ganda ng pangako ng Diyos. At sa kapal-kabam naman ng ating Biblia, hindi talaga mauubusan ng pangako ang Panginoon. Hindi nga natin to mababasa na isang upuan eh. Ibig sabihin, talagang matindihan ang pangako ng Diyos, mga kapatid. Marami siyang paraan. Marami siyang mga iniligtas, marami siyang mga ginawa ng paraan, mga nakalipas na mga lingkod ng Diyos, marami siyang sinamahan. Gayon din siya kikilos sa kasalukuyan. Amen. Kaya, ang Diyos ay sumasa atin. God is there and He will hold me fast. Lagi nating alalahanin yan. Hawak tayo ng kamay ng Diyos. Kapag hawak tayo ng kamay ng Diyos, hindi tayo magagapi. Palakasin tayo ng Panginoon ngayong umaga at maging sandigan natin palagi na siya yung pastol natin na magpapaalala sa atin na kahit dumaan tayo, 'di ba? Kahit dumaan tayo sa mga iba't ibang sitwasyon, 'di ba? Pag dumaan tayo sa lambak, na madilim 'yun eh. Yung valleys, kapag dumaan tayo sa gitna nun, madilim 'yun, lambak 'yun eh. Pag ganun 'yun eh. Madilim. Pero andun ang Diyos naghihintay sa atin. At kung hindi man agad tayo makarating sa dulo, alam nyo, sa kalagitnaan, sa kasalukuyan mo, along the way, ano man ang sitwasyon, to the rescue ang Panginoon. He will rescue us. Amen. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Kaya idaan natin sa pananalangin palagi. Idaan natin sa kahit mahirap, ano man yung
ating kinaharap. Kahit sa buhay paglilingkod, feeling mo ayaw mo na yung mga paglilingkod na, yung mga pandadaya ng kaaway na parang wala naman nangyayari sa pagtsatsaga mo. Alam mo meron, kasi sa Diyos natin ginagawa. Kapag sa tao natin ginawa, wala talagang saysay. Mawawalan talaga tayo ng ng tibay ng loob para makapagpatuloy. Pero kapag sa Diyos natin ginawa ang pagpapatuloy, tiyak 'yun. Tiyak na ang pagsama ng Panginoon ay sumasa atin at hindi tayo pasusukuin kapag andun yung patnubay ng Panginoon. Amen. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. At punong-puno ng pangako ang Diyos ngayong umaga sa atin. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na sumasa atin. At ayaw ng Diyos na nagdududa tayo sa Kanya. Amen. Salamat sa Panginoon. Tayong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Patuloy po namin hinihingi yung pagsama niyo. Salamat po, O Diyos, dahil hindi niyo po kami pinababayaan. Sa mga pagkakataon na parang imposible, tulungan niyo kami na palaging yakapin ang inyong salita at palagi tumingin sa inyo, yakapin ang masagana niyong biyaya upang patuloy naming panghawakan at pagtibayin sa aming mga buhay espiritual ang inyong salita at inyong pangako. Thank you, Panginoon, kasi kayo ay dakila, hindi na uubusan ng paraan. Palaging may paraan, palaging nakasubaybay sa amin dahil kami mga anak nyo, mga naglilingkod sa inyo. Salamat Panginoon, ngayong umaga, ang bawat isa na nakiisa sa devotion na ito ay patuloy niyong pagpalain, samahan, at sa mga magre-replay pa, Panginoon, gabay nyo ang siyang aming kailangan. Tulungan nyo kami ngayong araw na ito sa mga susunod na oras at panahon, ano man ang mga nakaabang na sitwasyon, hindi kami matatakot pagkat alam namin kayo ang aming kasama. Salamat Panginoon, in Jesus' name, Amen. Salamat po mga kapatid sa kabuuan ng Door of Faith Church. Salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon. To God be all the glory.